Sir Alden, matutuloy or pupunta ba ulit sa Singapore mga kasombreros? At saka kakulitan ni kakulitan ni Soiti, mga ka-fanatics na iba hindi pa rin po makamove on. Yan, at marami pang items mga kasombreros no sa vlog na ito. Uunahin ko itong kakulitan ni Soiti dun sa may hindi ko nakita, parang na-upload siya ng vlogger or ng fan, random fan doon sa grand opening ng McDo ni Alden noong January 20. Ang ginawa niya dito ay pumipirma siya ng parang stante na something like that na meron niyang mukha mga kasombreros. Tapos sabi niya kasing laki niya na daw yung mukha or yung yung parang picture na parang pinapipirmahan niya ng A-team yata ito mga kasombreros Tapos yun, no nakita ng iba na kaliwete si Alden, sabi niya leftist din pala siya or kaliwete rin pala si Alden. Yes, matagal ko na pong alam ng kaliwete si Alden mga kasombreros. So talagang ang mask ang muscles din ni Alden na napansin dito mga kasombreros ang laking muscle naman. So ano pala siya talagang maskulado pala si Alden, hindi lang pala siya halata sa malayo. Pero nakita mo yung kanyang kamay ay pwede siyang maging Iron Man, Clark Kent ng Pilipinas, mga Iron Man, Superman ng Pilipinas, mga kasombreros. So matangkad, na puti, parating nagaglasses, and then yun, solid din palang katawan niya, Soiti mga. Maray mo, pero mahal kasi mga ganun kapag binili mo yung franchise ng mga Hollywood movies mga kasombreros. So ang pupwede lang gawin ay parang Pinoy version ng ng Superman mga kasombreros. Kagaya dati Victor Magtanggol, Panday. So ganoon mga kasombreros. So kasi hindi ko 'to nakita kung kaya sinasama ko ngayon sa item natin mga kasombreros. Kakulitan ni Alden. So mamaya play ko ito mga kasombreros para ma-enjoy nyo rin. Ito sobrang kulit ng fan din dito. Tawag siya ng tawag kay Alden mga ilang instances. Tapos sa ilang sa grand opening din to ng McDo ni Pops Alden mga kasombreros. Doon sa grand opening niya may tumata. Sabi niya dito 2026 is the new 2016. Fangirling. So 2016 pala Aldab days ay dito dito yung kamay niya parang burger sa parang kinabayan din nila. Hindi na siya nag-hard kasi sobrang dami ng tao ay parang yung kamay niya instead of parang yung kaliwang heart ay talaga kinamayan din nila mga kasombreros. So yun, from 2016 so parang Aldab fan siya dati. Tapos nga na 2026 ay naging na siya naging Soiti na lang siya mga kasombreros na fan. So sobrang legit ni ate. Grabe yung kanyang grabe yung kanyang tao dito. Grabe yung kanyang sigaw, Alden. So hindi ko to nakita ng mga kasombreros doon sa mga na-upload pa dati. Kasi yung mga kalimitang ganito late na upload kumpara mo doon sa mga official videographer or cameraman mga kasombreros sa mismong opening ng McDo nga niya Sir Alden noong January 20. So yun, yung ibang fans dito ng Kathleen of course hindi rin hindi natin ma-deny or maikakaila na marami pa rin talagang Kathleen fans mga kasombreros ang hindi makamove on. Well, definitely talagang sa grabing hatak ba naman ng at karisma ng Kathleen mga kasombreros ang ibang fans tulad ni Ma'am Yumi Jane Katong 6 hours ago sabi niya dito. Tapos ang pinost niya dito ay yung thumbnail na ginawa ko sa YouTube 6 hours ago. Sabi niya sa March na lang ako aabang kung sino na talaga kahit ano mangyari, we love you Kathleen, solid. So grabe talagang so inisip ko rin dito kaya mangyayari sa sa birthday ni Ma'am Catherine. So hindi po ako against sa I love Ma'am Catherine mga kasombreros. Kasi hindi naman kumaga pa wala naman siyang ginawang masama sa akin.
or sa atin mga kasembreros. Kumbaga pa, ang pagtrato niya sa mga tao, mabait siya, no, humble. So, yun lang sa love life lang talaga medyo pumalya. Pero yung pagkatao niya, as is pa rin yun mga kasembreros. She's still the phenomenal box office cinema queen. She's still the cast na very kind, very generous, at very humble. No, very down to earth, very grounded mga kasembreros. So, ganun pa rin siya. So, don't get me wrong ha, baka kasi yung mga fans ni Ma'am Catherine na magalit sa akin. So, mahal pa rin natin si Ma'am Catherine, no? Ganon siya mga kasi hindi lang talaga siya pwedeng itandem pa kaya Sir Alden kasi nga may Mayor Mark Alcala na rin siya, may Mayor Mark Alcala na siya mga kasons. And yun, kagaya ng parati kong sasabi, anything can happen. May mga pasabog later, no? Maybe a year or months from now, may mga pwede mangyari. So, we're definitely open, no, sa kahit anumang mangyari. So, kumbaga pa, kailangan maging flexible, no, or versatile mga kasembreros na kung anong andyan, kung anong available ay dapat na i-accept at tanggapin natin. So, yun nga, no, yan, inisip ko rin kung ano yung ano yung magiging takbo. Napaisip ako dito sa sinabi ni Yumi Jane Katub na kung ano yung magiging takbo or eksena sa birthday ni Kat, mga kasustuluyan na bang maglalantad o magre-reveal, spotted mga kasembreros, no, sa isang beach or sa isang lugar ang Mayor Mark sina Mayor Mark at si Kath, no. So abangan natin yan. So marami rin ng likes, no, 132 likes mga kasembreros na post ni Yumi Jane Katug. So yun po, no. So ganoon lang tayo, no. Madali tayong mag-accept, madali tayong mag-adjust, no, ganon mga kasos. Although masakit, sometimes it hurts, sometimes it will cause pain mga kasembreros at sorrow sa ating mga puso, no, sa ating isipan at sa ating damdamin. So but we need to parang ano siya, sponge, no, tapos piga, tapos absorb, piga, absorb, piga, piga, absorb mga kasembreros. So tapos next item natin, ito, nag-share ang isang admin, yung naka-blue si Soiti dito, tapos naka-side view sa kaliwa, naka-smile ang inyong phenomenal box office cinema king. Tapos ay si Arlinda Cabog, no? 14 hours ago, feeling loved. Tapos, may ano siya dito parang quote or sinabi mga kasembreros. Medyo mabagal mag-load. Sorry po. Medyo mabagal mag-load ang aking dito ang aking laptop mga kasembreros. So sabi niya, nakita ko babe, Kath and Alden. So yun, hindi rin makamove on pa si Ma'am Arlinda Cabog, no, 67 likes. Hayaan niyo po Ma'am Arlinda, let's just wait and see sa mga next na mga kaganapan. Ano yun kung wala pang finality, no, maybe sila ngayon, next year ay hindi na. So sa ending na lang, no, sa kasalan na lang natin titingnan mga kasembreros kung ano ba talaga ang mangyayari na kung paano mga kaganapan, no. So major item na tayo mga kasembreros ha. Nagulat ako dito kasi dati na pala nakapunta, no, si Sir Alden sa Singapore. Naisip ko to nung mag-post si Nate Gonzaga na best friend ni dito ni Alden nung nakaraan. Hindi ko na na-save yung picture nila mga kasembreros. Pero yun, nag-post siya ng parang tara na ulit, no, parang gano'n na kunwari parang pupunta sa Singapore mga kasembreros. So ang nangyari pala dito, 9 years ago nagkaroon sila ng concert doon sa Singapore. Tapos nung Hello Love Goodbye ay pumunta rin sila doon ni Kath, no, nagkaroon ng premiere night doon sa Singapore. Tapos sina Julia Montes at saka si Alden din po ay na-shoot, no, doon para sa Singapore din na-shoot yung ibang eksena, no, ng kanilang pelikula na 5 breakups in a romance mga kasembreros. So grabe, no, parang sabi ko babalik. So parang parang bago lang yung and yung Hello Love Again, parang may hindi pala sila pumunta ng Singapore nung Hello Love Again, pero may mga premiere night, no, na pinalabas may mga sinihan na pinalabas sa Singapore
ang Hello Love Again dati mga kasembreros. So kung kaya sabi ni Alden nga nung nakaraan ay nag-post siya sa kanyang Instagram, ano yun parang January 31 na post niya yata sa Instagram. Hindi ko na na-save mga kasembreros, no? Yung kanyang post na picture mismo. Pero yun, nalaman ko na ano pala, no, nag-concert siya dati. Tapos pumunta na pala sila dati, nag-concert at saka gumawa pa ng pelikula doon ni Ma'am Julia Montes. So ako nagulat na, nakapunta na pa si Alden, nag-concert sila doon. Parang kasama nila yata sina Aisel Santos, si Kim Idol, tapos may tao dito, may pinost nga dito yung GMA Network din mga kasembreros. So yun, so parang hindi pala bago sa kanya yung Singapore mga kasembreros. So kung kaya sabi ko babalik pa pala siya doon, babalik pa siya doon no mga kasembreros. Pero sa palagay ko sa kanyang kabisi ngayon sa kanyang pagiging busy, talagang hindi na siguro siya makakapunta muna sa Singapore. Pero malapit lang Singapore, di ba? Mga kasembreros, so pwede naman siguro yan. So kasama niya pala dati sina Aisel Santos, Kim Idol sa Singapore, specifically sa Kalyang Theater or sa teatro doon mga kasembreros. So parang nawala yung mga pictures dito, pero yun, no, may mga pictures na ilan dito na showing or nagpapakita nga na doon sila sa Singapore mga kasembreros. So talagang nagulat ako na nakapunta na pa si Alden na sinearch ko sa internet at saka sa YouTube mga kasembreros. So dinagsa rin sila of course, no, especially nung Hello Love Goodbye ay maraming mga fans talaga ang kilalang si Alden kahit nasa Singapore, sa Vietnam, and so on mga kasembreros. So yon, may mga fans din dito na kumuha ng pictures nila mga kasembreros. Ko rin nalaman na yung video pala na to na by randomrepublica.com ay saan na pala to, no, sa Singapore sila. Ay premiere night nga kasama si Catherine mga kasembreros. Akala ko talaga sa ano to sa may Cambodia, no mga kasembreros. So hindi pala sa Cambodia ito, so sa Singapore mga kasembreros. So talagang nakakagulat mga kasembreros. So yon, and meron nga dito parang tao dito yung sasabi nila na yung relo ni Ma'am Catherine, parang sasabi nila dun sa may isang picture na naka-white or parang doon pa sila sa loob ng parang establishment nga sa Rockwell, Makati mga kasembreros. So sabi dito na Jason Starr, survey nga ni kung kayong tatanungin sino ang kasama ni Catherine Bernardo, si Alden Richards ba si Mayor Mark Alcala. Kasi dito yung parang yung relo, parang tinitinan nila yung relo, binilugan nila yung relo ni Ma'am Catherine at saka ni Alden, parang pareho sila mga kasembreros, no, ng relo. So they're thinking na si Alden ngayon kasama ni dito ni Kath mga kasembreros, no. Pero yon, parang mas marami kasi talaga nakakita at naniniwalang si si Mayor mga kasembreros. Tapos sabi pa dito ni Ma'am Arlinda Cabog, AI, no, yung picture na isa, yung parang nakaharap nga sila mga kasembreros sa isa't isa. Pero ano kasi to, no, may video kasi tayo, hindi lang siya picture mga kasembreros. So parang nakita niya dito yung logo ng Meta AI mga kasembreros. So pero yun, talagang malakas kasing ebidensya. Kung kaya for now, no, move on tayo mga kasembreros sa dito sa Kath din, no. So let's just wait and see. So pero nga, no, hindi natin sinasarado ang ating mga pinto kasi anything is possible and anything can happen talaga mga kasembreros sa mundo ng showbiz ngayon. So di ba, parang nakita mo nagpakasal sila, yung mga kinasal, no, sila Aldra Abrerica, Richard Gutierrez, yung mga anak na pero naghiwalay. Pero it's not a good example talaga yung mga ganong tipo na after how many relationships ay parang magja-jump ka into so parang parang Sir Alden deserves someone na alam mo yun, parang very reserved and basta, no, si Lord ang bahala
hindi naman nagmamadali si Soiti, mga kasembreros and mga ka-fanatics. So, yun. Yung reload dito, actually, pinost niya Girly Zelshin, no? 31 minutes. Yung reload nga daw magkapareho. So, yung pinost niya Girly ay yung reload ni ng kasama ni Kath doon sa nasasabing si Mayor Mark Alcala at saka yung reload ni Alden doon sa may simbahan siya, mga kasembreros. So, yun yung parang niya, parang pinagkumpara, no? So, yun. Pero in the meantime, ay talagang let's just move on. No? So, yan talaga ang pinaka maganda at pinaka mainam na gawin, mga kasembreros. Alright, so ipi-play ko itong mga yan lang actually sa ating items, no? Ipi-play ko itong kakulitan ni Alden, tapos ni Ma'am, no? Na fan, mga kasembreros, dun sa grand opening niya sa McDo. Tapos after nyan ay ang salita ng Panginoon na sobrang ganda, mga kasembreros. So, yan lamang po, and then enjoy watching these videos and ang Word of God at isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Sobrang the best ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title po natin ay Salita ng Katotohanan. John 17 verse 17, sanctify them, Jesus Christ speaking, by your word. He was talking, or is talking to God the Father sa heaven. Sanctify them by your truth. Your word is truth, mga kasembreros. Alam niyo po, ang salita ng Panginoon ay kumaga pa, hindi siya kayang explain yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang sanctification, yung kanyang pagiging holy, yung kanyang pagiging banal. Kung kaya ang hindi gumagalang sa salita ng Diyos ay parang hindi rin gumagalang sa Diyos, mga kasembreros, because yung kanyang salita nga at siya ay iisa, mga kasembreros. So ang salita, mga kasembreros, ng Panginoon ay nakapaglilinis. Okay? Ganun ka powerful, mga kasembreros, ang salita ng Panginoon na kayang linisin ang ating mga isipan, ang ating mga puso, no, ang ating ways, and ang ating mga character in general, mga kasembreros. So, kasi ganito kunwari, ikaw po ay palabasan ng Holy Bible, tapos ina-apply mo sa buhay mo, ang tendency, kapag sinusunod natin yun, mga kasembreros, ay mababago yung ating character. Pag nabago yung ating character, according dun sa utos ng Panginoon, let's say, sabi ng Panginoon ay, iwasan ng immoralidad, no? Huwag magpakalasing, iwasan ng pangalunya, no? At saka maging mapagmahal sa bawat isa, maging caring, maging kind, maging mapagpatawad. So, yun yung process kay ng paglilinis, mga kasembreros. So, and even, no, God Himself, Jesus Christ, kapag nagsalita siya sa atin, at naniwala tayo in faith, mga kasembreros, tayo po ay nalilinis. So, ganun po ka-powerful, no? The word of the Lord is powerful. It is alive and active, no? Penetrating even to the soul and mind and body, and even to the bones and marrow, mga kasembreros, ng ating mga katawan. So, kahit yung ating kaluluwa, no? It can even penetrate, mga kasembreros, sa deepest part ng ating soul, mga kasembreros. So, sa atin, no, sa level natin, mga kasembreros, ang atin pong salita ay may power. Okay? It can either build, or it can either encourage, or destroy, mga kasembreros, yung tao.
depende sa salita na atin pong sinasabi. Let's say positive words. So kung positive words, no, affirmation, appreciation, so ibig sabihin ay makaka-build up, kumbaga pa nakaka-motivate yung mga kasembreros. So parang ano lang yun parang anak mo for example, mababa yung grades o bagsak, no? So instead of bulyawan, instead of sigawan, sabihin natin na wag mo sabihin na ayan kasi BO ka, tapos babarkada ka, tapos ganito. So kung nag-aaral naman yung anak mo tapos talagang nabagsak lang siya kasi hindi niya kaya ng kanyang utak, mga kasunod, so wag po natin silang ganun. Wag natin silang i-down palalo kasi mas lalo nakaka-depress yun. Parang ano lang yan parang yung isang taong may sakit, di ba? Pag doktor ka for example, syempre mag-a-advise ka, hindi mo sasabihan sa pasyente mo na ayan, sige, mag-aro ka pa. So parang it's a matter of choice of words, mga kasembreros. So kung kaya natatawa ako minsan kapag may narinig ako mga doktor na na pinapagalitan pa nila, although may mga times naman na talaga matigas ang ulo ng pasyente, pero in a nice way, in a professional way, at saka in a positive way mo naman sila advisean, no? Kasi kapag kapag kumbaga pa parang in-advisean mo sila in irony, no, parang sarcastic. So parang mas lalo sila madidismaya. So kumbaga pa ganito yan, parang malala na yung sakit mo, ganyan. So talagang ganito ganyan. So yun, isa pa pala yun na pag mga doktor na na kunwari ay ganun yung tono nila. So hindi yun nakakabuti, no, sa mga pasyente nila, mga kasembreros. Kasi mas lalo silang yung pasyente, hindi sila mamamatay dun sa mismong sakit nila, kundi mamamatay sila sa consumption, sa pag-aalala, sa depression, so sa mental health issues. So ganun siya so, dapat in a positive way pa rin. So sa atin, no, ganun siya mga kasembreros, dapat comforting, no. Kunwari nga, sabi ko na pagbagsak yung anak mo, sige lang na, kaya natin, bawi tayo sa second grading, no, bawi tayo sa second sem. So ganun ba, no? Kaya natin yan. Kung may mga problema ka, dito lang kami ng nanay mo, ng kapatid mo, ng kuya mo, and so on. So magsabi ka lang. So ganun ba? So instead of bulyawan at saka sigawan sila, ay ganun po, it's a matter of choice of words, no? This verse from the Gospel of John is a powerful reminder of the importance of truth and the Word of God in our lives. Jesus is praying to God the Father, asking Him to sanctify or set apart His followers through the truth. This truth refers to the teachings of Jesus and the Word of God, which serve as a guide for living a righteous and fulfilling life. So righteous and fulfilling life, mga kasumres, no? We are sanctified and made holy in the eyes of God by embracing the truth and allowing it to shape our thoughts, actions, and beliefs. We are called to consider the role of truth in our own lives as we reflect on this verse. So, yung truth, no? Everyone deserves truth, mga kasembreros. So, sino ba naman sa atin dito ang gusto mamuhay sa kasinungalingan, di ba? Especially kapag asawa mo, for example, tapos yung asawa mo, kung pinagtataguan ka na pala ng karelasyon ding iba, no? Tapos yung anak mo parang basta yung mas malapit sa na tao, tapos pinagtaguan mo ng sikreto na connected or related dun sa tao, tapos parang tinago mo yung katotohanan ba? So ganoon siya, mga kaso, mas masakit po yun, ha? Kung kaya sa ating level na mga tao, we deserve truth, mga kasembreros. So kasi nga ang truth or ang katotohanan ay magpapalaya sa atin, mga kasembreros. In today's world characterized by moral relativism and conflicting ideologies, the concept of absolute truth as represented or presented in John 17:17 holds immense relevance. People are yearning for something unchanging and reliable to anchor their lives amidst the ever-changing tides of society. So, lalo sa ngayon, no? Sa social media talaga ang daming fake news, ang daming false information, ang daming misinformation at saka disinformation, mga kasembreros. So kung kaya kapag hindi tayo nagpa-fact check, no, talagang madadala tayo ng mga false doctrine. Sa turo naman sa salita ng Panginoon ay false doctrine, mga false prophet, false pastors, no, false teachers of the gospel, mga kasembreros. So kung kaya pag hindi tayo nagbabasa mismo ng Biblia, tapos sinabihan tayo ng ganito, maniniwala tayo agad kasi hindi naman tayo nagbasa ng Biblia.
kung pa mas mahalaga na nalalaman natin yung information first hand. Yung tayo mismo sa sarili natin, pag sinabihan tayo na ganyan, sabihin natin na, hindi yan ang nabasa ko, hindi, mali yan kasi hindi yan nakalagay sa Biblia. So, di ba? So, kasi alam natin ang katotohanan in the first place. The notion of being sanctified and set apart for a higher purpose resonates deeply with individuals seeking meaning, direction, and a sense of belonging in a chaotic world. Consider the story of Sarah, a young woman grappling with identity and purpose in a world inundated with noise and expectations. Through encountering God's word, Sarah finds solace, direction, and a profound sense of being set apart for a divine calling. So kagaya na mention natin, no, si Sarah. So si Sarah, maging tayo kapag kaliwat kanan yung information na nakukuha natin, especially sa social media, pag sinabi ng vlogger na ganito, pag sinabi ni influencer na ganito, pag sinabi ni ng artista na ganito, kasi hinahangaan mo kahit hindi totoo pala, ay naniwala ka because hindi ka nagbasa ng salita ng Panginoon, mga kasembreros. So kung kaya sasabi natin dito na, or sasabi ng Panginoon na ang salita ay katotohanan at ito ang nagpapalinis sa atin, mga kasembreros. So hindi naman yun hindi yun pagkabasa mo tapos bukas ka na agad. Malinis ka na agad or talagang nagbago ng ugali mo. So hindi po ganun. It's a process, no? It's a progress, mga kasembreros. Ang mahalaga dito, merong improvement, merong development, mga kasembreros, merong change, no, merong transformation. Kasi ganun ang gusto ng Panginoon, a transformed and changed life, mga kasembreros, na nagpa-follow at saka sumusunod sa Kanya. We can be sanctified by God's truth by accepting it as the ultimate source of wisdom and guidance sa ating buhay. When we allow God's truth to penetrate our hearts and minds, it shapes our beliefs, values, and actions, leading us to align ourselves more closely with His will. This transformation process involves not only knowing the truth, but also applying it in practical ways, living out the principles and teachings found in the scriptures. So, kagaya na mention natin, mga kasembreros, no, na hindi lamang siya nagtatapos sa pagbabasa. Yung application, yung pagsunod natin, so dun po siya nangyayari yung totoong pagbabago, yung totoong paglilinis, no, kagaya na mention natin kanina, no. Kung dati lasinggero ka, tapos nung nabasa mo na sa salita ng Panginoon, nabasa mo at saka sinunod mo, so hindi ka na naglalasing, no? Ang pag-inom ng alak, mga kasembreros, kapag occasional lang, at saka kumapakaunti lang ba, yung intention mo ay hindi talaga maglasing. Yung intention mo lang, kunwari, pampatulog, no, dalawang baso, isang baso, so okay lang po yun. Pero yung intention mo talaga maglalasing, sige, walang habas na paglalasing, so na nauwi sa miserableng buhay, mga kasembreros, yun na po yung talagang masama, no, mga kasembreros, mga Cathnatics. So talagang yun na yung galit ang Panginoon. So kung nung nabasa mo na sa salita ng Panginoon, in-apply mo, so nalinis ka. Okay, nalinis ka doon, mga kasus adultery, yung pagsuway sa magulang, dati talagang pasuway ka sa magulang, hindi ka mautusan, sakit ka ng ulo ng pamilya. So nung nabasa mo na ganito pala, no, may sumpa pala ang mga taong pasuway sa magulang, lumalaban sa magulang, sa mga elders and so on. So nalinis ka na doon. So immorality, no, dati nagkakaroon ka ng affair na mga hindi maganda and so on, mga kasus hindi mabuti, hindi masama, hindi mabuti, hindi pleasing sa harapan ng Panginoon, tapos nabasa mo yun, so ganun siya. So yun po, no, mga kasembres. So marami yung ating isipan, kay mga dirty minded tayo. Tapos inggit, yabang and so on. Kapag nalinis tayo doon, yun yung sinasabi dito, mga kasembres, na transformed life, mga kasembres, and God's word sanctified or cleansed us from sin. Furthermore, being sanctified by God's truth, so yun, kagaya ng purification and growth, mga kasembreros. So sa final thought natin, imagine your life like a busy highway full of decisions that guide your journey. John chapter 17 verse 17 is your GPS, no, global positioning system. Guide natin, mga kasembreros. Truth that keeps you on course. Let this verse ignite a fire in you to stick to God's path even in the chaos of daily life and family demands. So ganun siya, mga kasembreros, no? Kailangan stick tayo doon sa salita ng Panginoon. So when you read the Bible, you can never be wrong and you can never be lost, mga kasembreros. You're always on the right track and on the right path, mga kasembreros, kapag yung guide natin ng ating buhay ay ang salita ng Panginoon.
Alright, so yun lang sa ating Word of God ha, na mapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at oras talaga mga kasumis no, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon na naglilinis at nagsasanctify mga kasumbres na punong-puno ng truth or katotohanan. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasumbres and paalam po.